Itinaas na po ng PBOC sa Alert Level 1 ang Bulusan Volcano ngayong Lunes, Abril 28 matapos ang isang phreatic eruption na naganap alas 4:36 ng madaling araw ngayong Lunes. Tumagal ng 24 na minuto ang pagsabog na naglabas ng 4,500 metrong vent plume at nagdulot po yan ng ash fall sa mga barangay ng Irusin at Huban sa Sorsogon. Isang pyroclastic density current naman ang naganap sa timog kanlurang bahagi ng bulkan. Naitala rin po ang 53 volcanic earthquakes, isang araw bago ang pagsabog. Naitala rin ang pag-ulan ng abos sa mga barangay ng Cogon at Bolos sa Irusin. Gayon din sa Puting Sapa, Guruyan, Buraburan at Tulatula Sur sa Huban, Sorsogon. Agad namang naglunsad ang clearing operations ang pamalaang panlalawigan ng Sorsogon, katuwang ang Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at mga kasapi ng Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Isa sa mga binibigyang prioridad ngayon ang paglilinis sa National Highway sa Barangay Buraburan, Huban na matinding naapektuhan ng makapal na abo. Nanawagan naman si Governor Boboy Hamor sa mga motorista na pansamantalang iwasan muna ang lugar upang mapabilis at maging ligtas ang clearing operations. Namahagi rin ang mga otoridad ng mga face mask sa mga residente at motorista bilang bahagi ng pag-iingat. Calabarzon ang may pinakamaraming reklamo kaugnay ng boat buying, boat selling at pag-abuso sa yaman ng gobyerno ngayong halalan. Ayon po yan sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Sa kabuuan, 158 reklamo na naitala sa Commission on Elections or COMELEC, 31 ay mula sa Calabarzon. Sinundan niya ng Region 3 na may 30 at National Capital Region na may 24. Ayon kay DILG Assistant Secretary Attorney Jessie Lanete, 16 sa mga reklamo ay may kinalaman sa ipinagbabawal na pamimigay ng ayuda ng mga kandidato, kaanak o taga-suporta sa panahon ng kampanya. Isang presumptive vote buying sa ilalim ng COMELEC Resolution 11104. Naglabas naman ng show cause order ang COMELEC sa 29 na lokal na kandidato upang magpaliwanag sa mga reklamo. Paalala naman ng DILG, maaring maharap sa diskwalifikasyon ang sinumang mapatunayang sangkot sa vote buying. Hinimok naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang publiko na suportahan ng kampanyang kontratanggap ng COMELEC upang tuldukan ang katiwalian sa eleksyon. Binalaan din po ang mga botanteng tumatanggap ng pera na maaari ring makasuhan sa ilalim ng Omnibus Election Code. Inanunsyo naman ng COMELEC na ipinagbabawal ang lahat ng uri ng ayuda mula Mayo 2 hanggang Mayo 12 ngayong taon bilang paghahanda po yan sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, saklaw nito ang mga programang AICS, TUPAD, 4Ps at AKAP maliban sa medical at burial assistance. Babala po ng COMELEC, ang mga lalabag ay kakasuhan at maaaring makulong base sa Omnibus Election Code. Exempted naman ang 20 pesos na rice project ng Department of Agriculture. Ngunit kailangang sundin ang mga itinakdang alituntunin kabilang ang pagbebenta sa pampublikong lugar at pagbibigay ng access sa media. Kinumpirma naman ng Malacanang na may inilaan ang PhilHealth na health package para sa mga miyembro nitong ngayong tag-init. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, saklaw ng package ang mga karaniwang sakit tuwing mainit ang panahon, gaya na lamang ng heat stroke, dehydration, typhoid fever, bulutong tubig at sore eyes. Aniya, nagkakalaga ito mula 7,000 pesos hanggang 19,000 pesos. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamalaan na mapalagaan o mapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino. Naitala po ang 56 na volcanic earthquakes, kabilang na ang 14 na volcanic tremors na tumagal ng 1 hanggang 2 minuto bawat isa sa Taal Volcano sa Batangas. Base po yan sa nakalipas na 24 oras at ayon sa latest update ng PBOC ngayong Lunes, Abril 28. Bukod dito, naglabas rin po ng sulfur dioxide ang bulkan na may sukat naman na 756 na tonelada bawat araw nitong Abril 26. Ito na ang pinakamataas na naitala na volcanic earthquake sa loob lamang ng isang araw ngayong taon. Bagamat nananatili sa Alert Level 1 ang Taal Volcano, mahigpit pa rin na ipaalala ng PBOC sa publiko na ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island na itinuturing na permanent danger zone.
Pinapayuhan din ng mga residente sa paligid ng Taal Lake na manatiling alerto sa posibilidad ng biglaang pagputok ng Taal Vulcan. Nilinaw naman po ng Presidential Communications Office or PCO na personal na binayaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang hospital bills ng yumaong national artist at Philippine superstar na si Nora Honor. Ayon kay PCO Senior Undersecretary Ana Puod, bukod sa bayarin sa ospital, nagbigay rin ang mag-asawa ng tulong para sa iba pang personal na gastos ni Nora Honor. Hindi na idinetalye ng palasyo ang kabuang halaga ng binayaran. Ngunit ayon kay PCO Secretary J. Ruiz, umabot sa 1.8 billion ang hospital bill. Umano po si Nora Honor noong April 17 sa edad na 71 dahil po yan sa acute respiratory failure. Inaasahan naman po ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon po yan sa Department of Energy. Tinatayang magdadagdag ng piso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro ng gasolina. 70 centavos naman hanggang 90 centavos sa bawat litro ng diesel. At 50 centavos hanggang 70 centavos naman bawat litro sa kerosene. Ang pagtaas po ay dulot po yan ng bagong sanction ng Estados Unidos laban sa oil shipping ng Iran at pagbaba ng crude inventory ng Amerika na nagdulot po yan ng pangamba sa supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Naitala naman po ng PBOX ang sunod-sunod na may hinang mga pagyanig o lindol sa iba't ibang bahagi ng Batangas ngayong Lunes, Abril 28. Unang naitala po ang lindol dahong alas 3:55 ng madaling araw, may magnitude na 1.8 at lalim na 9 kilometro. Natukoy naman ang epicenter nito sa layong 13 kilometro, hilagang kanluran ng Kalatagan, Batangas. Sumunod na naitala ang isa pang lindol bandang alas 5:19 ng umaga na may magnitude 1.8 sa lalim naman na 86 na kilometro. Ang epicenter nito ay namataan naman sa layong 19 na kilometro, timog kanluran sa bahagi naman ng Lian, Batangas. Pasado alas 6:56 ng umaga, isang panibago namang pagyanig ang naitala na may magnitude 1.6 sa lalim na 88 na kilometro sa layong 19 na kilometro timog silangan naman ng Kalatagan, Batangas. Ayon sa PBOX, ang mga nasabing lindol ay hindi inaasahang magdudulot ng pinsala at kadalasang hindi nararamdaman ng mga residente dahil sa mababang magnitude. Isang malawakang sunog ang sumiklam sa sitio Badjawan, Barangay Malitang, Batangas City dahong alas 11:43 ng gabi nitong linggo, Abril 27. Batay po sa ulat ng Batangas City Fire Station, nakatanggap sila ng tawag ukol sa insidente at agad na nagpadala ng 5 fire trucks, isang rescue vehicle, isang command vehicle at isang ambulansya patungo sa nasabing lugar. Pagsapit naman ng FTLGU Delta sa pinangyarihan bandang alas 11:49 ng gabi, isinagawa agad ang size up at natukoy na isang aktibong residential fire ang nagaganap. Dahil gawa po sa light materials ang karamihan sa mga kabahayan, mabilis na kumalat ang apoy dahilan po yan upang itaas ng Fire Ground Commander na si Fire Senior Inspector Joseph Azi ang alarma sa ikalawang antas pagsapit ng alas 12:17 ng madaling araw ngayong Lunes. Dahil po sa mabilis at magkakatuwang na pagkilos ng mga bombero at iba pang mga responding unit, na-control ang sunog makalipas lamang ang 4 na minuto. Bandang alas 12:21 ng madaling araw. Ganap na idineklarang far out ang insidente pagsapit naman ng alas 2:15 ng madaling araw ng parehong araw. Sa ngayon po'y nagpapatuloy na ang imbestigasyon upang matukoy naman ang sanhi ng sunog at ang kabuang halaga ng mga ari-ariang natupok. Inaalam na rin po kung ilang pamilya at kabahayan ang naapektuhan ng insidente. Patuloy po na binabantayan ngayon ng Pag-asa ang isang low pressure area o LPA na lubuo sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility o PAR at nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone or ITZZ ngayong Lunes, Abril 28. Ayon po sa Pag-asa, mababa ang tsansa na mabuo ang LPA bilang isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Gayunpaman, inaasahan pa rin po ang maulap na papawirin na may mga kasamang kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat paggulog sa mga bahagi po ng Davao at Sorsogon Region.
Asahan din po ang kaparehong panahon at sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, maging sa Palawan, bunsod pa rin po yan ang umiiral na Intertropical Convergence Zone. Samantala, nagbabala rin po ang pag-asa na patuloy na pagtaas ng heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa na maaring umabot naman hanggang 43 degrees Celsius. Kabilang na po sa mga lugar na makakaranas ng matinding init ay ang Lawag City, Dagupan City, San Jose sa Occidental Mindoro, Bacnotan, Apari, Tugigaraw, Baler, Iba, Coron at Masbate City. Paliwanag po ng pag-asa, ang heat index po na nasa pagitan po ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay tinuturing po na delikado at nagdadala rin po yan ng mga mataas na panganib ng heat cramps, heat exhaustion at maging heat stroke. Samantala, magpapatuloy naman po ang maalinsangang panahon sa dako po ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa dahil pa rin po yan sa umiiral na easterlies. May mga posibilidad pa rin po ng mga isolated rain showers o thunderstorm lalo na po sa hapon o gabi. Kasabay rito, naglabas din po ng Thunderstorm Advisory number 9 ang pag-asa. Kaninang alas 6 po yan ng umaga. Ayon po sa abiso, inaasahan naman po ang katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkidlat at malalakas na hangin sa bahagi naman po ng Quezon sa loob ng susunod na 2 oras. Pinapayuhan rin po ang pag-asa ang publiko na mag-ingat sa posibleng apekto ng matinding init at bigla ang pag-ulan at panatilihing updated sa mga abiso ukol po sa lagay ng panahon.